Nagsimula ang movie nang magpunta sila Noy, Jerd at Ting sa gitna ng kagubatan upang maglaro ng tagu-taguan, at pagkatapos ay huminto sila sa isang lumang bahay. Sinabi ni Jerd na ayon sa mga kwento na may isang malaking kahon sa bahay na iyon na pinaninirahan ng espiritu ng Kroso at pinapatay nito ang mga tao na pumupunta doon kapag gabi. Nang makitang natatakot na sila Noy ay tumawa si Jerd at pagkatapos ay nagtago na sila Sai at Noy sa bahay na iyon. Nakita ni Sai ang isang kahon kaya't sinilip niya ang loob nito ngunit wala naman siyang nakitang kahit ano doon. Pagkatapos ay makikita natin ang isang ulong pugot na nasa likod ng batang babae. Pagkalipas ng mga taon ay naging dalaga na si Sai at makikitang natutulog siya habang nakakulambo, at pagbangon niya ay nakita niya na may bahid ng dugo sa kanyang higaan kaya't agad niya itong nilinis. Isang nurse si Sai sa kanilang nayon at habang papunta siya sa ospital ay nakita niya sa daan ang kababata niyang si Jerd na may gusto sa kanya, at sa ospital ay may dumating na isang nanay na kasama ang kanyang anak na may sugat sa tuhod, kaya't agad na ginamot ito ni Sai. Sinabi ng nanay ng bata sa kanila na kinain ng Kroso ang manok ng kanilang kapitbahay, at sinabi din ng asawang lalaki nito na nakita ng kanilang mga kanayon ang aswang na iyon. Sinabi ng nanay kila Sai na isara niyo ang inyong mga pinto at bintana upang hindi kayo mapasok nito. Kinagabihan habang kumakain ay nalaman ni Sai na sasamang manghuli ng mga Kroso ang kanyang ama sa kanilang nayon, at nang matulog si Sai ay napanaginipan niya ang Kroso at ang lumang bahay sa gitna ng gubat, at pagkagising ay nakita na naman niya ang bahid ng dugo sa kanyang higaan at mas marami na ito ngayon. Nakita din niya na may sugat na din ang kanyang dibdib kaya't nag-aalala na siya dito. Bago umuwi sa ospital ay sinabi niya kay Jerd na samahan siya nito sa lumang bahay sa gitna ng gubat, at habang patungo sa kagubatan ay nakasalubong nila si Noy na kanilang kababata, at kasama ni Noy ang mga taga-tribo na manghuhuli ng aswang na Kroso na kinatatakutan ng mga taga-nayon. Sinabi ng leader ng tribo na si Tad na pinapatay ng Kroso ang mga manok, baka, kalabaw at mga kambing, at kapag naubos na nito ang mga hayop ay sunod nitong kakainin ay ang mga tao, at pagkatapos ay ipinakita ni Tad ang isang patay na ulo ng Kroso na kanilang nahuli. Ipinaalam din ni Tad sa kanila na magiging isa ding Kroso ang isang batang babae kapag nainom nito ang tubig na may laway ng Kroso, at kung lalaki naman ang makakainom ay sasakit naman ang kanyang buong katawan. Inayos na ni Sai ang lahat sa ospital para sa pananatili ni Noy, at pinahiram naman ni Jerd ng kanyang ilang mga damit si Noy. Kinaumagahan pagkagising ni Sai ay nakakita na naman siya ng bahid ng mas maraming dugo, at pagkatapos ay nagsuka din siya ng dugo, at sa labas ay nakita niya sa kabilang bahay na may kinain at pinatay na naman na isang kalabaw ang Kroso. Dumating si Noy at sinabi nito sa kanya na sumali na si Jerd sa mga nanghuhuli ng mga Kroso. Sinabi ni Noy kay Jerd na masama sila Tad at huwag kang sasama sa kanila. Kinagabihan bago sumama si Jerd sa mga nanghuhuli ng mga Kroso ay dumaan muna siya kila Sai. Sinabi niya kay Sai na isarado mong mabuti ang inyong mga bintana at pinto, at pagkatapos ay umalis na ito. Pagkaalis ni Jerd ay biglang nakaramdam ng sobrang sakit si Sai, at ilang sandali ay natanggal na ang ulo niya at naging isa na siyang ganap na Kroso. Ang napapanaginipan niya tuwing gabi ay hindi basta isang panaginip lang kundi isa itong katotohanan. At nang gabing iyon ay biglang nawala ang anak ng kaibigan ni Sai, kaya't humingi ito ng tulong sa mga nanghuhuli ng Kroso, at nang makita nilang lumilipad si Sai na naging Kroso kaya't pinagbabaril nila ito ng ilang ulit, at ilang sandali ay buhat-buhat na ni Jerd ang batang kinuha ni Sai. Pagkatapos ay nakita ni Noy na pumunta ang Kroso sa bahay nila Sai kaya't sinundan niya ito, at nang silipin niya ito sa bintana ay nakita niyang bumalik na ulit ang ulo ni Sai sa katawan nito, kaya't natakot siya nang malaman niya na isang Kroso pala si Sai. At naiyak si Sai nang makita din niya si Noy sa bintana. Kinabukasan ay nalungkot si Sai dahil nakita niyang wala na si Noy sa ospital dahil natakot ito sa kanya, samantala nang dahil sa matinding takot ay nawala ng malay si Noy habang patungo siya sa isang dambana, at nang magising siya ay tinanong niya ang isang monk tungkol sa Kroso. Sinabi ng monk sa kanya na matagal na nating kasamang namumuhay ang mga aswang na ito ngunit hindi naman sila nananakit, at mga tao din sila na katulad natin ngunit gumagamit sila ng itim na kapangyarihan upang mangulam, at kinarma sila dahil sa kanilang masamang gawain kaya't naging mga aswang sila, at dahil dito ay nagiging Kroso ang mga batang babae at nagiging krang naman ang mga batang lalaki. Sinabi ni Noy na kilala niya at malapit sa kanya ang naging isang Kroso. Sinabi ng monk sa kanya na huwag kang gagawa ng desisyon ng ayon sa nararamdaman mo, at kailangan mong gumawa ng isang desisyon ng ayon sa kung ano ang nasa puso mo, kaya't nang dahil dito ay dinadalan na ni Noy ng mga patay na manok si Sai kapag nagiging Kroso na ito tuwing gabi upang hindi na ito lumabas ng bahay. Kinaumagahan ay nakita na niya si Noy sa ospital, at tuwang-tuwa siya nang makita niya ito, at pagkatapos ay palagi nang nagdadala si Noy ng mga manok sa kanya tuwing gabi. Samantala ay nagtataka naman sila Ted at Jerd dahil halos isang buwan na nilang hindi nakikita ang Kroso.
Kasama pa din si Jerd sa mga nanghuhuli habang nagsisikap namang maghanap si Noy ng gamot para kay Sai. Sinabi ng mom kay Noy ang tungkol sa isang halaman na ang pangalan ay Crosshu herb, at pag kinain ito ay magiging isang pangkaraniwang tao ang isang Crosshu. Samantala ay ginagamot ni Sai ang isang batang babae sa ospital. Pagkadating ni Jerd ay binigyan siya nito ng juice sa baso, at pagkainom ay inilagay niya ang baso sa lamasita, at pagkaalis ay ininom ng batang babae ang natirang juice na iniwan niya. Kaya't nang dahil dito ay naging Crosshu kinagabihan ang batang babaeng iyon, nang dahil sa takot ay agad na sumigaw at humingi ng tulong ang mga magulang ng bata, kila Tad, at upang lumabas sa ilalim ng lamesa ang batang Crosshu ay ipinain ni Tad ang isang butiki dito, at nang kuhanin ng Crosshu ang butiki ay pinatay nila ito at pagkatapos ay dinukot ni Tad ang puso ng batang Crosshu at saka tumawa. Pagkasunog ay tinanong ni Tad sa mga magulang nito kung saan nanggaling ang kanilang anak bago ito maging isang Crosshu. Sinabi ng nanay nito na dinala ko lang siya sa ospital dahil nagkasakit siya, kaya't nang dahil dito ay pinagsuspetsahan ni Tad si Sai na isa siyang Crosshu, at siya ang dahilan kung bakit naging isang Crosshu ang batang babae. Sinisi ni Sai ang sarili dahil namatay ang batang babae nang dahil sa kanya, at sinabi niya kay Noy na ayokong mangyari sa akin ang kagaya ng ginawa nila Tad sa batang babae. Sinabi ni Noy na ako ang bahala at hindi kita pababayaan, at pagkatapos ay inaya niya si Noy na pumunta sila sa gubat dahil palagi niyang napapanaginipan ang lumang bahay doon tuwing gabi, kaya't sa palagay ni Sai na baka meron palang nakatagong solusyon doon sa kanyang problema. Kinagabihan ay nakita nila Tad na umalis sila Sai at Noy dahil binantayan nila ang mga ito. Pagkarating nila Sai ay nakita nila sa gilid ng lumang bahay ang mga nakatanim na mga Crosshu herb kaya't kinuha ni Sai ang mga ito. Nakaramdam ng ginhawa si Sai nang kainin niya ang herb at sobrang natuwa silang dalawa dahil makakawala na si Sai mula sa kulam dahil sa halaman na iyon, at hindi na din siya papatay at kakain ng mga tao at hayop. Ilang sandali ay dumating na din sila Tad at Jerd doon, at nagalit si Jerd nang makita niyang naghahalikan ang dalawa kaya't sinaktan niya si Noy nang dahil sa selos. Samantala ay tumakas si Sai habang dala niya ang Crosshu herb at pagkatapos ay hinabol siya nila Tad. Pagkarating niya sa lumang bahay ay nilapitan niya ang malaking kahon at naalala niya nang maglaro sila ng tagu-taguan noon. Hinalikan siya at nilawayan ng Crosshu nang magtago siya sa kahon na iyon, at nakita din niya ang mga masasamang pinagdaanan ng Crosshu. Pagkatapos ay nakarating na ang mga kalalakihan sa lumang bahay upang patayin si Sai, kaya't nang magalit si Sai sa kanila ay naging Crosshu na ito, at inatake niya ang mga ito isa-isa at napatay niya ang dalawang mga tauhan ni Tad. Agad na pumasok si Jerd nang marinig niya ang mga putukan ng mga baril at pinigilan niya si Tad nang makita niyang binabaril nito si Sai, kaya't nagalit si Tad at inihagis siya nito sa bintana, at pagkatapos ay isinama na ni Noy si Sai. Kinabukasan ay nalaman ng mga taga-Nayo na pinatay ng Crosshu ang ilang mga tauhan ni Ted, kaya't nang dahil dito ay talagang nagalit ang lahat ng mga taga-Nayon sa Crosshu, at ilang sandali ay dumating si Tad habang akay-akay niya ang sugatang si Jerd. Sinabi ni Tad sa mga magulang ni Jerd na ang Crosshu ang may kagagawan nito sa kanilang anak. Nang habulin namin ang Crosshu sa gubat ay pinatay nito ang dalawa kong mga tauhan, at isiniwalat niya sa lahat na isa talagang Crosshu si Sai. At nang dahil dito ay sobrang nagalit ang mga taga-Nayon kaya't sinugod nila si Sai upang patayin. Nakita at narinig ni Noy ang kanilang mga pag-uusap kaya't agad itong nagtatakbo upang may parating at maprotektahan niya si Sai. Habang hinahanap ang halamang gamot ay nakaramdam ng sakit si Sai at nakaramdam din ng sakit si Noy dahil naghalikan silang dalawa nung isang gabi. Samantala ay tinutukan at pinigilan ng ama ni Sai na patayin ng mga taga-Nayon si Sai, ngunit sinabi ng mga ito na susunugan nila ang bahay ni Sai upang mapatay nila ito. Pagkatapos ay pinalabas si Sai ng kanyang ama sa kanilang bahay. Hindi makalabas si Sai dahil nawala at nalaglag ang halamang gamot kaya't hinanap niya ito sa putikan, at hindi siya naging Crosshu dahil nakita niya ito at nakain, kaya't laking gulat ni Tad nang makita niyang isa pa ding normal na tao si Sai, at pilit pa din niyang sinisisi si Sai sa pagkamatay ng mga tao sa Nayon, ngunit binaligtad sila ni Sai at sinabi na pinagtangkaan nila akong pagsamantalahan at si Jerd ang nagligtas sa akin, at sumang-ayon si Jerd sa kanya, kaya't nang magalit ang ama ni Sai kay Tad ay agad na tumakas ito. Pagka-uwi sa bahay ni Jerd ay nakita niyang nagtatago si Tad doon, nagalit at kinagat siya ni Tad dahil trinidor niya ito kanina, kaya't naging isang krang na din si Jerd dahil isa din palang krang si Tad, at kaya pala kinukuha ni Tad ang mga puso ng mga Crosshu kapag napapatay niya ang mga ito, at may isang kwento pala sa likod nito kung bakit ganito ang mga krang. Ipinaliwanag ng mom kay Noy na isa talagang demonyo ang krang at may asawang babae ito na isang Crosshu, nabuntis ng isang tao ang kanyang asawa kaya't pinatay niya ang mga ito at dinukot niya ang puso ng kanyang asawang Crosshu. At mula noon ay nagkaroon na ng naglalagablab na apoy ng paghihiganti sa puso ng mga krang, samantala ay hindi na naging Crosshu si Sai dahil patuloy pa din niyang kinakain ang halamang gamot tuwing gabi. Samantala sa kwarto ay lumala na ang kondisyon ni Jerd, kaya't sobrang nag-aalala na ang kanyang mga magulang sa kanya,
At sa gubat ay sinunog ni Tad ang mga Crosso herb upang mawala na ang gamot ni Sai. May dalawang halamang gamot na lang si Sai at hindi na rin makakuha ng halamang gamot si Noy dahil sinunog na ito ni Tad. At upang mailigtas ay inaya ni Noy si Sai na pumunta na lang sila ng Bangkok. Nagpunta si Sai kila Jerd at nalungkot siya nang makita niya ang naging kalagayan ng kanyang kaibigan. Sinabi ni Jerd na alam niyang isang Crosso si Sai mula nung ayaw na nitong magpasama sa kanya, at nakita din niya na kumakain ito dati ng isang kalabaw, at kaya pala siya sumali kila Tad ay upang maprotektahan niya si Sai, dahil alam niyang balak umalis nila Sai at Noy kaya't nakiusap siya na huwag siyang iiwanan ni Sai. Habang naghihintay si Noy kay Sai upang tumakas ay isinama naman si Sai ng kanyang ama sa isang palabas sa kanilang nayon. Isinama niya si Sai upang mapatunayan niya na hindi totoo ang mga chismis na isang Crosso ang kanyang anak. Samantala ay sinusulan naman ni Tad si Jerd at sinabi nito sa kanya na magkasamang tatakas sila Noy at Sai at niloloko ka lang nila, kaya't nang dahil dito ay sobrang nagalit si Jerd at naging isang ganap na krang na din ito. Nagsimula ng makaramdam ng sakit si Sai at ang problema pa dito ay naubos na ang kanyang halamang gamot, at pagkatapos ay unti-unti na siyang naging isang Crosso kaya't natakot ang lahat sa kanya at pinagbabaril siya ng mga ito. Nagpunta ang ulo ni Sai sa gubat habang inaatake ng mga taga-nayon ang kanyang naiwang katawan upang mapatay nila ang Crosso. Kaya't agad na pinigilan ng kanyang ama ang mga taga-nayon. Ilang sandali ay dumating na din si Tad at si Jerd na naging isang krang na din. Hinuli ni Jerd ang ulo ni Sai ngunit ipinaalala ni Noy kay Jerd na iyan ang iyong kaibigang si Sai. Pagkatapos ay inatake ni Tad si Sai upang patayin ngunit nilabanan ni Jerd si Tad upang iligtas si Sai. Samantala ay iniwang sugatan at duguan ng mga taga-nayon ang katawan ni Sai. At pagkatapos ay nagkaroon ng matinding paglalaban sa pagitan nila Tad at Jerd, at sa huli ay dinukot ni Tad ang puso ni Jerd kaya't namatay ito. Patuloy pa ding pinalalayo nila Noy ang mga tao sa katawan ni Sai, at nang papatayin na ni Tad si Sai ay biglang pinagbabaril ng monk si Tad. Sinabi ng monk kay Noy na kaya naging Crosso si Sai ay dahil sa kanyang asawang Crosso na ikinulong niya sa kahon na nasa lumang bahay, at kaya niya tinulungan si Noy dahil nakonsensya siya at upang hindi mamatay si Sai na kagaya ng nangyari sa kanyang asawa. Sinabi ng monk na dalhin na ni Noy ang katawan ni Sai sa pampang ng ilog, at agad nang binuhat ni Noy ang katawan ni Sai, ngunit hinabol sila ng mga taga-nayon at pagkarating ni Noy sa pampang ay inilagay na niya ang katawan ni Sai sa bangka, at sinabi niya sa ulo ni Sai na magiging maayos din ang lahat at pupunta tayo ng Bangkok at gagaling ka doon, dahil sa sobrang nasugatan na ang katawan ni Sai kaya't mahihirapan na siyang makabalik dito. At kahit na naging isang Crosso ay tumulo ang luha ni Sai dahil nakita niya ang tunay na pagmamahal at katapatan ni Noy. Pinutol ni Sai ang lubid ng bangka upang makaalis na sila, ngunit patuloy pa din sa pag-iyak si Noy dahil alam niya na magkakahiwalay na talaga sila ni Sai. Pagkatapos ay biglang binaril ng ama ni Jerd ang ulo ni Sai. Nakita ng kanyang pinakamamahal na si Noy ang kanyang pagkamatay at tuluyan na silang nagkahiwalay. At dito na po nagtatapos ang ating movie. Mag-subscribe ka na po Lods para sa magagandang mga movie na katulad nito. Maraming salamat po sa iyong panunood at pagsuporta. Ingat po palagi Lods. God bless.